Welcome sa another 5 minuto ng aking adventure at pagbibida-bida sa channel na to. Ako nga pala si Ikimoto, isang dukhang maralitang dayok-dok na mahilig mag-adventure gamit ang mumurahin kong motor. Na-enjoy na namin ang secret view deck ng Daang Katutubo. Nagdusa, nag-enjoy na rin kami sa The Wall. Nabawasan na rin ang mga height namin dahil sa tindi ng tagtag sa malubak at mabatong parte ng kalsada. Nakakaramdam na kami ng pagkahapo dala ng edad. Dala ng pagod, puyat at challenging na daan. Dito naman sa video na to ay pagpapatuloy namin ang pagkadurog ng mga buto namin. Buto guys, buto. Bone. Tara, simulan na natin ang 5 minuto ng katangahan. 5 minuto ng adventure. Let the countdown begin. Grabe yung mga lubak at malalaking mga bato dito. Nakakapagpalangit-ngit talaga ng motor. Parang tunog ng mga dagang bahay na naglalandian sa lumang aparador nyong dekada nang hindi binubuksan. Tapos pagbukas mo, makikita mo, nakapagpatayo na ng building yung mga daga kasi nakapagparami na yung mga malalanding ninuno nila. Woo! Sarap! Kung kaya ng scooter nakasama namin, kaya nyo rin. Napapawi ng view at saka ng ambience ng gubat, yung pagod dito. Sarap. So doon tayo sa galing sa likod ng bundok na yan. Actually doon pa sa yung mga bundok doon sa likod nun. Umahon tayo sa kalsada dito. Gumanon tayo doon. Tapos gumanon tayo doon. Tapos dito. Yan, tapos tumagos tayo dito. So far so good. Nag-enjoy talaga ako sa ride na to. Since first time ko nga, excited talaga ako kung ano pa yung mga pwede natin makita. So tuloy natin yung biyahe. Tuwang-tuwa talaga sa nature pag umiedad na no? Kapag nature lover pala. Sa tansya ko, nasa 30 to 40% pa lang ng Daang Katutubo ang sementado. Kung ang plano nila dito ay gawin itong 4-lane highway, baka wala pa sa 20% nito ang natapos na. Kasi sa bungad, mahaba-habang sementado pero 2 lanes pa lang. Tapos sa dulo naman, sementado at 4 lanes na pero maiksi pa lang. Mas mahaba pa rin yung parteng mabato. Wala, may madaling daan na akong pala rito. Oh, di matagtag. Oh, hindi matagtag. Yun, kalsada na. Grabe. Pakita ko sa inyo yung view dito. Ito, sa pinanggalingan namin. Pag tinatanong mo yung pinanggalingan namin, napakagandang view. Pero dito, napakagandang view din. Gigilid tayo ha. Yan. Yan oh. Oh. Diba? Napakasarap dito. Walang end cap. Pre, malambot ba yung gulong ko sa likod? Malambot? Toto, malambot? Ito sa akin. Bakit? Ano po yung pouch? Anong pouch? Balikan natin? Saan mo huling nakita yon? Isip ko kung ano yung nandun sa ano. Ang nandun, kapote. Tingin mo, tara na. Iisip Sure. ko kasi kung worth it eh. Ikaw, kasama mo naman ako pre. Pero ang tanong, saan kaya doon? Kaya nga eh. Kaya mo na, parang hindi naman worth it balikan eh.
Pero kung sakaling nag-decide si Clyde na balikan namin yung pouch niya, sasamahan ko talaga siyang bumalik. Pero makakarinig siya sa akin ng maraming reklamo. De, joke lang. Dito sa Team Stokwa walang iwanan. Di bali nang habulin na lang namin yung iba. Ang mahalaga, hindi babalik si Clyde na mag-isa. Ang swerte na makakakuha ng pouch niya kasi mamahalin ng mga gamit niya eh. Babalikan na sana kami ni Direk Gino dahil nagtagal kami ni Clyde. O diba? Sabi ko sa inyo walang iwanan sa Team Stokwa eh. Huminto pa sila para lang hintayin kami. Itong sementadong parting to ang palatandaan na malapit mo nang marating yung dulo ng daang Katutubo at malapit mo nang matumbok yung daang Kalikasan. Pero hindi pa dito magtatapos ang ride namin. Alalayan na lang namin. Tara, Gino. Tara bro. Alalayan na lang daw yung mga scooter pag sa madulas. Heto na, nasa daang Kalikasan na kami pero oops, that's 5 minutes. Huwag kang mag-subscribe dito ha, baduy dito. Puro adventure, sayang lang 5 minuto mo.